So yung dumadalo yung kagalakan, dumadalo yung blessings, mga kapatid, kapag nagsasama-sama tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, alas 10 na. Oh, so magte-10:30 na, mga kapatid. Anong oras na ba? 10. Silo kasi ako sa mga ulo ni Paul dyan at saka Brother Folk. Nagtabi pa kayo. Imbis na ganun eh, oh. Brother Folk tsaka Brother Paul dyan, nagtabi pa. Naka-align eh. Naka-align sa oras eh. Hindi ko tuloy maaninag, mga kapatid. Nasisilo ako, nagre-reflect yung ilaw. Brother Jeff, para sa sama-sama kayo. Maghiwa-hiwalay nga kayo minsan. Amen, amen, amen. So, masaya tayo, mga kapatid. Masaya ba kayo? Amen, hallelujah. Ako, masaya ako dahil itong linggong ito, mga kapatid, ay punong-puno tayo ng mga gawain. Punong-puno tayo, mga kapatid, ng mga service, mga kapatid, na nagpapa-uplift sa ating mga spirito. Amen. So sa pagkakataong ito, mga kapatid, hindi tayo magtagal. Tatapusin ko ito, mga kapatid, ng 10:30. Hallelujah. Praise God. Nung nire-review ko, mga kapatid, yung mga preachings ko, ina-upload ko kasi siya, mga kapatid, sa YouTube. Kung hindi po kayo aware, i-follow mo lang. Na-follow mo na ba yun? Subscribe kayo doon, mga kapatid. Okay, dahil pansin ko, mga kapatid, tumatagal tayo. So, I hope makuha ko ulit yung tinuturo sa Bible School sa amin na homiletics at hermeneutics na 45 minutes. Kasi pansin ko, bihikap na kayo minsan, mga kapatid. Minsan hindi na effective yung mga jokes ko kapag sobrang tagal na. So, bahala ng Panginoon, mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po kay Prophet Jonas. Basahin po natin siya sa pahumanhin, mga kapatid, yung panyo ko, ano ni Anya, mga kapatid. Can anyone render me a tissue, mga kapatid? Hallelujah. Yung ano ko, mga kapatid, one piece ni Anya, wala nakalimutan kasi. One piece. So, in-spare lang sa rin. So, can anyone give a maraming salamat, Servant Michael. Thank you very much. I really need that. Okay. Jonas chapter 4 verse 1. Basahin po natin sa wikang Tagalog. At ang sabi po ng Biblia, yung mga Bible po ba kayo? Amen. Amen. Okay. Jonas chapter 4 verse 1. Ngunit naghihinakit na mainam si Jonas at siya'y nagalit. Sa King James Version ang sabi dyan, and he was very angry. Parang hindi nyo ba nakita, mga kapatid? Nakita nyo na ba? Amen. Ulitin natin, ngunit naghinanakit na mainam si Jonas at siya'y nagalit. And he was very angry. At siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon, di baga ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking lupain pa, kaya't ako'y nagmamadaling tumakas na patungo sa Tarsis, sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi ka sa kasamaan. Kaya nga, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, nakitlin mo ang aking buhay. So he requests Prophet Jonah to God, the Lord, take my life, bawiin mo ng aking buhay. Sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ng Panginoon, mabuti baga ang iyong ginagawa na magalit? Nang magkagayoy, lumabas si Jonah sa bayan at naupo sa dakong silanganan ng bayan at dooy gumawa siya ng isang balag at naupo siya sa ilalim niyaon sa lilim hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa bayan. At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halamang kikayon. Sabihin natin, kikayon. Sa King James Version, nakalagay dyan, gourd. At pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy natuwang mainam si Jonas dahil sa kikayon. Ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod ng mag-umaga ng kinabukasan at sinira ang halamang kikayon na anupat na tuyo. At nangyari nang sumikat ang araw na naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silanganan, at sinikatan ang araw ang ulo ni Jonas
na anupat siya'y nangalupaypay at hiniling niya tungkol sa kanya na siya'y mamatay at nagsasabi, mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ng Diyos kay Jonas, mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon? At kanyang sinabi, mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. Napansin ko si Jonas, mga kapatid, he was a reluctant prophet, mga kapatid. So, padalos-dalos siya ng kanyang sinasabi. At sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghinayang sa kikayo na hindi mo pinapagalan o pinatubok man na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. At hindi baga ako manghihinayang sa Ninive, sa malaking bayang yaon na mahigit sa 120,000 katao na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay at marami ring hayop. Pamamagatan ko, mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon. It is a simple topic, mga kapatid, for this preaching sermon. The title of this message is Learning to Love Like God. Learning to love like God. Let's bow down our head and let us pray. Father Jesus, we come to you, God, na meron pong pagpapasalamat at pagbibigay, O God, ng aming pagsamba. Tanggapin mo ang bawat alay ng bawat isa, O God. Naririto po kami sa iyong harapan, humihingi ng iyong tulong, guidance, wisdom, O God, na maintindihan po namin ang iyong nais na parating sa aming kalagitnaan. Help us, O God, to understand your words, to nourish your words, O God. Empower us, equip us once again with your Holy Spirit, O God. Ano mang gawa ng kaaway, O God, I rebuke it in the name of Jesus. Bind it, O God, hallelujah. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, every strongholds, O God, every chains, O God, palayain mo kami, Panginoong Jesus. Bigyan mo ng kaliwanagan ng aming kaisipan, Panginoong Jesus, nang siyang mapukaw po namin ang mga mensahe mo sa umagang ito. Be with us this morning, O God. We can do nothing without you. Saklawan mo ng iyong presensya ang bawat dako ng lugar na ito, maging ang aming kaisipan at ang aming puso, na hindi po kami madaya ng kaaway ni Satanas, Panginoong Jesus. Lord God, anoint your words, anoint thy servant, bless your people, bless your words. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Once again, malakas ko na palakpak para kay Jesus. Learning to love like God. Tell it to your neighbor and say, maupo na tayo. Maupo na tayo. Tell it. Wala tayong water. Learning to love like God. Sino po dito nakakakilala kay Prophet Jonah, taas ang kamot? Dahil alam natin ang storya ni Jonah. Si Jonah po ay isang propeta. Si Jonah po, mga kapatid, ay meron pong misyon. Si Jonah po ay merong tawag sa Panginoon. Si Jonah po ay kinain ng malaking octopus. Octopus ba yun? Ng malaking, ano? Ng malaking? Octopus. Octopus ba? Hindi ko kayo maintindihan. Malaking pating, ano? Lilito tayo, mga kapatid. At i-mention pa kay Sunday School College. Ang malaking isda. In Matthew, mga kapatid, binanggit dyan on a whale's belly. But here in Jonah chapter 1 or chapter 2, kinain po siya ng malaking isda. But the main reason, church, why Jonah was angry is just because God shows mercy. God saved the people of Nineveh. God saved the city of Nineveh. God forgive them for their sins. But instead, being grateful, imbis na magpapasalamat si Propeta Jonah na ang bayan ng Nineveh mula sa hari, na sila po ay tumangis, tumawag, nagsisi sa kanilang mga kasalanan. But instead of being grateful, si Jonah po ay nagalit. Sabihin natin nagalit. Bakit po siya nagalit? Because the grace God showed wasn't aligned with Jonah's expectation. Believe me or not, church, what he expected to the city of Nineveh, he expect that God will punish them. Yun po talaga ang dahilan
kung bakit po galit na galit si Jonah. Saan ba siya nagagalit? Sa Panginoon, di ba? Nagagalit siya, mga kapatid, dahil ina-expect po ni Prophet Jonah na ang bayan ng Ninive ay lalo pa silang sasaway, lalo pa silang tatalikod sa Panginoon, pero kabaliktaran po ang nangyari sa bayan ng Ninive. Imbis na ang Panginoon, hallelujah, nung dininig po ng Diyos ang pagtangis ng bayan ng Ninive o ang mga tao sa Ninive, ang nangyari po ay tinanggap ng Panginoon ang kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pero hindi po yun ang expect, hallelujah, ni Prophet Jonah na mangyari. Dahil ang initial na reaction dapat ng Panginoon, magalit ka Panginoon, paluin mo sila. Ilagay mo ang kamay na bato, Panginoon, magalit ka. Yan po ang ini-expect ni Jonah, na papaluin ng Diyos ang bayan ng Ninive. Everybody say Amen. Amen. Kumbaga ang sabi ni Jonah, Lord, gets kita. Gumamit ka pa nga ng malaking isda. Nakatira ako doon ng ilang araw? 3 araw sa tiyan ng malaking isda. Nire-route mo ako. Natatakas na nga ako eh. Gusto ko doon sa Tarsis pupunta. Pero nire-route mo ako, binalik mo muli ako dito sa aking calling. Alam nyo pa ang isang panalangin ni Jonah, mga kapatid, habang nasa tiyan po siya ng malaking isda. Ang panalangin po ni Jonah ay makikita sa Jonah chapter 2. Nandiyan po yung panalangin niya. Habang nandun po siya sa loob ng malaking isda, ang panalangin niya, Jonah chapter 2 verse 8, he clearly states that he feels the idolaters don't deserve mercy. Kumbaga mga kapatid, ibang klase to si Jonah, no? Nilalagay niya po yung batas ng Panginoon, nilalagay po ni Jonah sa kanyang mga kamay, na para bang dinidiktahan niya ang Panginoon, Lord, dapat ako ang masunod ha. Dapat yung idea ko, yung expectation ko, dapat ang masunod, Panginoon, na ang gusto ko paluin mo sila, i-punish mo sila. Pero kabaliktaran po ang lahat ng nangyari. Ang ginawa ng Panginoon, tinanggap niya ang pagsisisi ng bayan ng Ninive. Na para bang ang dating kay Jonah, Lord, ganun lang ba kadali sa'yo na tanggapin, patawarin sila? Sobrang sama ng bayan na ito. Makasalanan ng mga tao rito. Dapat parusahan ito, Panginoon. Dapat ginugunaw mo na nga itong bayan na ito eh. He just wanted God to punish the people of Nineveh on His own terms, the way He wanted. But the Bible says, John chapter 3 verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi niya nilipol ang mga taga-Ninive. Gaya ng kanyang sinabi noon. Alam niyo mga kapatid, it came into my mind, and it into my mind, mga kapatid, na sa kakapanalangin natin sa Panginoon, sa kakaluhod at kakaiyak natin sa ating Panginoon. But correct me if I'm wrong, but this is the Word of God. Pag sineseryoso po natin ang ating mga panalangin sa Panginoon, marahil pwedeng mabago ang desisyon ng ating Panginoon. Bakit? Nakikita ng Panginoon, you are righteous in your prayer. Fervent prayer ang ginagawa mo sa Panginoon. At ganoon din po ang nangyari, mga kapatid, sa bayan ng Ninive. Sobrang sama na neto Sobrang tindi na ng kasalanan ng bayan ng Ninive. Pero nabago ang kaisipan ng Diyos nung nakita niya ang kanyang mga anak umiiyak. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid, na sa ating pagluha, pag-ibig, paglapit natin, pagdulog natin ang ating mga pagsamba, natatouch ang Panginoon sa ating mga pagtangis, natatouch ang puso ng Diyos kapag tayo po'y umiiyak. Parang sa magulang na lang eh. Anong mararamdaman mo, magulang? Kapag yung anak mo umiiyak, tutulungan mo. Na para mga ating Panginoon, kinakailangan natin ang tagapagligtas,
kinakailangan natin ng taga-agapay sa ating mga buhay. Ang sabi pa nga ni Jonah, Lord, alam ko, puno ka ng habag, puno ka ng awa, puno ka ng grasya, mapagpatawad ka. Yan ang dahilan nga, Lord, kung bakit tumakas ako sa calling mo eh. Kunin mo na lang ako, Panginoon. Mas okay pa sa aking mamatay kaysa mabuhay pa. Ang sagot ng Panginoon, may karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Nineveh? Sometimes, aminin natin mga kapatid, we feel the same way like Jonah. Si Jonah, sabihin ko sa inyo, galit po sa taong nagsisisi. Si Jonah, galit po sa taong binibless ng Panginoon. Si Jonah, galit po sa taong yumayaman. Na para bang ayaw umangat sa buhay? Na para bang ayaw magbago? Na para bang minsan ganun tayo? Hate na hate natin yung mga kapatiran na pinagpapala ng Diyos. Hate na hate tayo mga kapatid pag may nakikita tayong kapatiran na umuusbong ang buhay, gumaganda ang buhay. Hallelujah. Yun nga yung prayer natin mga kapatid before, di ba? Na lahat ng mga estudyante makapagtapos ng pag-aaral. Kasi sabi ni Pastor Joshua, patayin na natin ang kahirapan. Magbagong buhay na tayo. Kasi nagsasamba tayo sa Panginoon na mayaman. How can you say that God is a rich, mayaman ang Panginoon kung ikaw ay hikahos? Diba? So patunayan natin ang Panginoon ay totoong nagpapala. Inggit ka sa taong binibless ni Lord. Eh, ganyan ba dito? Naiinggit kapag pinagpapala ni Lord ang bawat individual. Nagpo-put up ka pa lang ng bagong negosyo, may nakikriticize na kagad sa paligid mo. Hindi yan natutuloy. Tingnan mo, isang araw lang yan. Tingnan mo, 2-3 buwan, buwag na yan. Huwag ganun. Bakit ikaw, nung una mong pinut up yung business na yan, pinanalangin ka rin naman ah. Tapos nung ikaw malago na, tapos yung iba nag-start pa lang, nanging-criticize ka na. Huwag ganun, kapatid. Huwag natin sabihin sa mga young people, hindi makakatapos ng pag-aaral. Mabubuntis yan, tingnan mo. Makakabuntis yan, tingnan mo. Masisira ang buhay niya. Huwag natin sabihin gano'n, mga kapatid. Mag-ingat tayo, baka minsan sa atin pa bumalik yan, mga ganyang bagay. Sa kakaturo mo sa iba, sa kaka-point out mo sa ibang tao, baka bumalik pa sa atin yan. Amen? Minsan, hindi tayo masaya kapag ang biyaya ng Diyos ay binibigay sa iba, tapos wala sa atin. O di kaya minsan naiirita tayo kapag ang tao at naayaw natin nagbabago at tinutulungan ng Diyos. Naiirita ka ba doon? Dapat nga maggalak ka, dapat nga maging masaya ka na ang Panginoon nagtatawag pa ng maraming kaluluwa. Nagliligtas sa Panginoon ng maraming kaluluwa. Bakit sa'yo lang ba namatay ang Panginoon? Hindi! Para sa lahat po ng tao, para ang Diyos ay namatay. Hindi lang para sa iyo dumanak ang dugo ni Kristo. Hindi lang para sa iyo nabayubay ang Panginoon, para sa lahat ng tao yan. Nakakaramdam tayo ng injustice kahit mabuti naman ang plano ng Diyos. Bakit ganon? We feel entitled to God's favor, and when others receive, we resent it. Bakit ikaw lang ba nakakatanggap ng pabor sa Panginoon? Lahat tayo. Ang tanong, ikaw lang ba pwedeng pagpalain ng Diyos? Ang tanong, ikaw lang ba pwedeng yumaman? Ang tanong, ikaw lang ba pwedeng pagpalain ng Diyos? Ikaw lang ba pwedeng magbago? Ikaw lang ba pwedeng pagalingin ng Diyos? Lahat tayo mga kapatid, pwede pong mangyari sa ating mga ganyang bagay na yan. Kasi ang grasya at ang pabor ng Panginoon ay palaging nasa kanyang mga anak eh. Minsan kasi ang initial reaction ng tao mga kapatid, mainggit, magselos, magtanim ng galit, magtanim ng sama ng loob kapag nakikita natin na may umaangat sa buhay. I hope mga kapatid, mapatay na natin yung ganyang klaseng kultura, klaseng espiritu sa loob ng panambahan. Kung si Pastor Joshua patay ng kahirapan, patayin din natin ang ganyang klaseng espiritu, yung mahilig mamuna, yung mahilig mangiritisismo. Hello! Kaya ang ending, hindi ka nalago sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ang tanong
Tanong sa atin ng Diyos ngayon, whose heart matters more? Is it the heart of God or is it yours? Clap your hands to Jesus. Number 1, Jonah's anger exposes his heart. Jonah was angry at God's compassion toward Nineveh. Tingnan niyo mga kapatid, siya lang din po mismo ang nag-expose sa kanyang puso. Siya lang din mismo nag-expose sa kanyang sarili. Sa kanyang galit, lumabas po yung nilalaman ng kanyang puso. Hindi siya upset dahil sa mga tao na naroon na may makasalanan. In fact, mission pa nga ng Diyos yun para sa kanya. Na ibahagi ni Jonah, bayan ng Nineveh, 40 days na lang. Tatamaan na kayo sa Panginoon. 40 days na lang, gugunawin na ito ng Panginoon. Magpanumbalik na kayo sa Diyos. Talikdan at magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Yun nga yung commandment ng Panginoon Ibig sabihin pala, taliwas sa ipinapangaral ni Jonah, yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang kagustuhan. Kasi ang propeta ng Panginoon, iniwala ko may mensahe sa Panginoon yan. Pero yung sinasabi ni Jonah, ayaw niyang mangyari yun. Parang hirap nun, no? Kinakain mo yung sinasabi mo. Ayaw mong mangyari yung mga gusto mong sinasabi. Kasi ako, niniwala ko mga kapatid, lahat ng nagtuturo dito, you live what you preach. You teach what you live. You live what you teach. You cannot preach what you don't have. You cannot teach what you don't have. Hindi ka pwede magturo ng kababaang loob kung ubod ka ng yabang. Hindi ka pwede magturo ng giving kung hindi ka marunong magbigay. Parang ganun si Jonah. Si Jonah nagkakaroon ng galing mula mensahe sa Panginoon, pero hindi niya isinasapamuhay yung sinasabi ng Diyos. Na parang sa atin, hindi ka pwede magturo ng music kung hindi ka marunong gumamit ng instrumento. Ayaw ni Jonah lumalapit ang tao sa Panginoon. Na 40 days na lang, ibalita mo na, magsisi na sila. He wasn't upset because the people were sinners. He was upset because God chose to forgive them. Doon siya galit na galit na ang Diyos ay napagpatawad. Panginoon, grabe ka naman. Tayo ba mga kapatid, matanong ko kayo, kahit gaano ba kabigat ang kasalanan, kung patawarin ni Diyos, patatawarin ba ng Panginoon yan? Hello? Kahit gaano pa ang kasalanan mo, kahit nakapatay ka, sa bilibid, brother Joe, ano mabibigat na kasalanan na pwedeng mapataw sa isang kriminal? Murder, di ba? Rape? Ano pa mabibigat na kaso? Robbery homicide. Robbery homicide? Rape with homicide. Rape with homicide, yun. Pero niniwala kayo na kayang patawarin ng Panginoon yan? Kayang patawarin ng Panginoon yan? Mula sa kahit sa maliit na pagsisinungaling, pagkupit mo sa bulsa ng nanay mo, Matthew, pasilip-silip mo, hindi sex. Sinisilip mo talaga kahit maliit na bukas mo, sinisiksik mo yung mata mo. Kahit maliit na kasalanan o malaking kasalanan sa harapan ng tao, kaya pong patawarin ng Panginoon yan. Kaya kung tayo may nagkukulang sa Panginoon, adik ka man, babaero ka man, sugarol ka man, may pangit ka na nakaraan. Pastor, ang kasalanan ko dati, pupatol ako sa bakla. Niniwala ka, kaya kang patawarin pa rin ng Panginoon? Siyempre! Pastor! Yung kasalanan ko, dati akong bakla. Dati akong tomboy, pastor. Pero kayang patawarin ng Panginoon. Sa mga tomboy pa lang mga kapatid na nabalitaan ko yung kay Charis Pempenko. Ano pangalan niya na ngayon? Jules Vincent.
Jules Cyrus. Diba? Nag-detect na pala ng mga testosterone niya. Talagang pampakapal ng boses, pampawala ng matindi. Kahit nga yung mga bading mga kapatid sa Thailand, matindi. Kahit yung mga naparod ko mga kapatid sa Japan, kahit mga manikin na babae, no? Pinapatulan ng mga tao. Inaasawa nila, manikin yun ha. Totoo po. Inaasawa nila. Gawa lang sa ano, yung, ano tawag doon? Rubber. Aasawahin nila, itatabi nila pag natutulog sila. Itatabi nila pag nagmamaneho sila. Lahat. Parang nagkakape sila kahit hindi naman umiinom yung manikin. Katabi niya mga kapatid. Sabi ko, grabe ang tao. Sobrang kasalanan mga kapatid. Minsan pinapractice na sinisigawan yung partner niya kahit hindi naman nagsasalita. Grabe mga kapatid, ang tindi ng kasalanan ng mundo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. He was upset because God chose to forgive. Ang naging tugon ng hari. Mula sa hari, nag-anunsyo siya at sinabi niya sa bayan ng Ninive, naniniwala tayo sa propeta at sigaw ng propeta ng Diyos. Ang ginawa ng hari, hinubad niya ang kanyang balakal. Umupo siya mga kapatid sa abo. At sinabi niya sa lahat ng mga tao na naroroon, magsisi tayo sa ating kasalanan. Lahat tayo magdadamit ng damit sako. Luluhod tayo, magsisisi tayo. Na kahit ang mga ultimo ng hayop, pinadamit niya ng damit, magdamit sako tayo. Lahat tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. Papastig tayo! Para dinggin naman ng ating Panginoon na kahit tayo makasalanan, ay kaya pa rin tayo patawarin ng Panginoon. Doon po, nagsimulang hindi magtagpo ang compassion ng Diyos at expectation ni Prophet Jonah. Church, I have asked you again, when a friend who hurt you changes, do you rejoice? O nagseselos tayo? Nagagalit tayo? When someone receives blessing, are you thankful or are you bitter? Because our hearts are revealed in our reaction to God's grace. When God blesses us personally, church, some people respond with gratitude, humility, and worship. But the other people respond with entitlement, with pride, and complaints. Tagal ko nang naghihintay, Panginoon, sa promise mo. Tagal ko na, 20 years ko na itong pinapanalangin na mabago na yung aking anak, pero bakit parang wala nangyayari? Mga kapatid, sabi ko sa inyo, kinakailangan ng action dyan. Hindi mo pwedeng puro prayer lang tayo ng prayer. Na hindi mo sinasabi pa rin palagi sa, halimbawa, anak mo ayaw magsimba. Anak, simba tayo. Kahit na malaki na yan, huwag kang tumigil na sabihan pa rin palagi yan. Kasi, alam ko, iisa lang tayo ng spirit at naiintindihan niyo ako. Pagdating sa mga ganyang bagay, hindi mo puro pwedeng prayer lang. Kulang. Kulang po ang panalangin, kinakailangan, sabihan mo rin. Hindi tayo pwedeng puro panalangin na, Lord, managinip siya, na tinatawag mo na siya. E paano kung rare case lang ang mangyari na yun, na nanaginip talaga anak ko na tinatawag, Papa, tinawag ako ng Panginoon sa panaginip, magsisimba na talaga. E paano kung hindi, walang ganon? Maglilingkod ba yon? Wala. Tandaan nyo, lahat ng tao pamarcha papuntang impyerno. At yun ang nakakatakot. Na makita natin yung mga mahal natin sa buhay, lumalangoy sa impyerno. Sakit yun. Tatay mo, lumalangoy sa impyerno. Nanay mo, anak mo, lumalangoy sa impyerno. Kaya yung mga individual na mag-isa lang na nagsisimba dito, dalawa lang kayo ng kapatid mo,
Dalawa lang kayo ng nanay at tatay mo na nagsisimba. Pagpagalan mo ang kaluluwa ng mga mahal mo sa buhay. Kasi darating ang araw, believe it or not, iiyak tayo. But God will wipe our tears. Tatakpan ng Panginoon ang ating mga mata na hindi natin makikita at buburahin ng Diyos ang ating mga alaala. Bakit? Papayag ba ang Panginoon pagdating doon sa langit, iyakan tayo? Kaya ang gagawin natin doon, puro worship tayo eh. Makikita mo ba ng magulang mo na lumalang isip, iiyak ka! At masakit yun, mga kapatid! And I challenge every one of you, tell it to your neighbor, tell it to your family, the gospel of salvation. Huwag tayo makontento na tayo lang na naririto. Kinakailangan makarinig din sila. Yan ang ayaw ni Jonah eh. Yung nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Naging propeta ka pa, Jonah. Kaya ang initial na reaction ni Jonah, pambihira ka naman, Lord. Makasalanan yung mga tao. Tatanggapin mo pa rin ba yan? Ubod na kasalanan yung mga tao, tapos tatanggapin mo pa, Panginoon. Ang dami namang tao na pwede nating pagpagalan dyan. Pero hindi nagtagpo yung compassion ng Panginoon at yung merong saloobin si Jonah. Hindi po nagtagpo, mga kapatid. Kaya ang ending, nagalit si Jonah, lumabas siya. Lumabas siya ng syudad. Ay, nako Lord. Hindi na po kausap. May ganyan tayo ba minsan? Baka ikaw ang mahirap kausap. Huwag natin sabihin na, Lord, ang hirap ko naman kausap, Lord. Ayos-ayos na usapan natin sa panalangin, tapos ganyan ka. Lilihis ka. Ang tanong, ikaw ba ang mahirap kausap o ang Diyos? Ikaw ang mahirap kausap, hindi ang Panginoon. That is why number 2, God teaches through the ordinary. God used a plant to teach Jonah. The plant gave Jonah shade. He was happy. Alam natin ang story na ito, mga kapatid, kung bakit masaya si Jonah na nasa labas siya. Bakit po masaya si Jonah? Nung nilagyan po siya ng halamanan ng Panginoon, naiinitan kasi siya. Yung ulo niya naiinitan. Kaya gumawa ng Diyos ang malaking halaman na lampas tao na kayang maliliman si Jonah. Kasi pinagmamasdan niya ang bayan ng Ninive. Tingnan natin kung tatangis at iiyak kang at lalapit ang bayan ng Ninive na yan. Pero kinabukasan, it withered. Pinakain ng Diyos sa uod ang halamanan. Nagalit na naman si Jonah. Magbihira si Jonah, no? Masaya siya dahil nililiman siya ng halaman. Ang Panginoon na nagpatubo doon. Pero tingnan nyo, nung tinanggal ng Panginoon, nagpadala ang Diyos ng uod para kainin yung halaman na yun. Nagalit naman siya. Ano kaya tayo? Minsan ganyan rin tayo ng Panginoon. No? Wow, brand new expander. Binawi ng Panginoon. No? Hindi ka nakabalit. No? Ano ba yung Panginoon? Sayang! Ganun tayo. Sino ba hindi magagalit doon? Baka ako din, ganun din ako. Pares na tayo, pares tayo ng nararamdaman kay Jonah, mga kapatid. Na minsan, na-claim na natin yung blessing, tapos biglang binawi sa atin. Nakakagalit nga naman talaga yun. Piruin mo, nililiman ka na ng Panginoon para makita mo. Pero kinabukasan, kinain ng uod yung halamanan. At nawala na silungan si Jonah. Nainitan na naman yung kanyang ulo, yung kanyang buong katawan. Nagalit si Jonah. Bakit? Sumikat na ang araw. Naiinitan na muli si Jonah. You know what, church? Sometimes, God can use ordinary things like a plant, storms, or even your neighbor, ginagamit ng Panginoon yan. Or even your wife, even your husband, minsan ginagamit ng Panginoon yan. Sino dito mag-asawa, kayang sawayin yung asawa nila? Parang wala nagpapasawa yan. Totoo yan, mga kapatid. Pag may asawa ka, malalaman mo na mature yung asawa kapag kaya kang sawayin rin sa mga pagkakamali mo. Minsan yung asawa ko, kahit pastor ako, walang pastor dito pagdating sa bahay. Totoo mo yan, mga kapatid. Kung ikaw
Mga sinabi mo kanina, minsan ginaganyan ako, adrenaline eh. Nagpipray ako, dinidistract mo ako, minsan ginaganyan ako. Oo nga no. Wala akong maribat kasi mali talaga ako. Sino sa inyo mag-asawa ganyan? Kaya niyong sawayin ang asawa niyo? Amen. Walang lang tatay-tatay dito ha. Pag mali ka, mali ka. Doon lang tayo sa tama. Doon tayo sa mali. Although we're not perfect mga kapatid, pero tanggapin natin yung mga correction sa atin. Minsan nagkukulang talaga tayo eh. Minsan, wala talaga eh. Kulang talaga Panginoon eh. Because His perspective matters more than ours. We often resent His grace because it doesn't follow our rules, timing, or expectation. Kapag hindi natin nami-meet yung standard natin sa sarili natin, doon po sa compassion, doon po sa puso ng Panginoon, nagagalit tayo minsan. Amen po ba? Amen. Lahat po ng inaantok sumigaw ng hallelujah. Salamat, marami ng inaantok. Alam nyo pag sabi doon ng ibang pastor, effective kang pastor kapag marami ng mga kapatiran na inaantok. Kakasigaw mo, marami ng inaantok, effective ka daw. Nagiging effective ba ako mga kapatid? Marami na inaantok. Number 3, God's question to Jonah. In verse 9, God asks, do you have a right to be angry about the plant? Do you have a right to be angry about the plant? Alam mo, natouch ako sa tanong ng Panginoon kay Jonah. Ang sagot pa ni Jonah, na para bang nakikipagbalag-bagan siya ng sagot sa Panginoon. Tingnan yung sagot ni Jonah. Ang sagot niya, oo! May karapatan akong magalit. Kaya mas mabuting mas mamatay na lang ako. Sabi ng Panginoon sa kanya, nanghihinayang ka nga roon sa isang halaman na sumilong sa'yo, kinabukasan na wala, kahit hindi ikaw ang nagtanim at nagpalago. Hinayang ng Jonah. Hindi ka nga nagtanim nun eh. Hindi ikaw nagdilig doon. Hindi ikaw nagpatubo. Hindi ikaw nagpasibol nun. Ako pa kaya? Sabi natin, ako pa kaya? Ako pa kaya na hindi maghinayang sa malaking lungsod ng Nineveh na lumalapit sila sa Panginoon? Sa 120,000 na tao sa Nineveh na walang alam tungkol sa aking kautusan at marami ring mga hayop. Nangihinayang ka nga dun eh. Sa 120,000 pa kaya na tao. Come on, Jonah. Wala kang compassion. Minsan hindi natin maintindihan ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Oh. Pero ang hinahanap ng Panginoon sa atin, marunong sumunod. Marunong sumunod kahit hindi natin alam. Sino dito sa ganyan sa trabaho? Marunong sumunod sa boss. Opo. Kahit hindi mo pa alam, sunod ka lang. Makikita kasi doon yung katapatan mo. Makikita kasi doon yung pursige mo na sumunod ka. Makita lang ba sa'yo na loyal ka? Makita lang ba sa'yo na may integrity ka? Sunod tayo sa Panginoon kahit hindi natin minsan alam. Yung plano ng Panginoon sa atin. Yung simpleng question lang ng Diyos, pero malalim. The question is, who really matters? Your comfort or the people I love? Yan ang tanong ng Panginoon kay Jonah. Because our hearts are tested. Are we willing to extend mercy like God does? May tanong po ako sa inyo mga young people. Mahal nyo ba ang inyong mga magulang? Hina ng amen. Amen.
Mahal nyo ba ang inyong mga magulang? Parang dito lang yung nag-aim eh. Mahal nyo ba ang inyong mga magulang? Hina pa rin. May tanong ako sa inyo. Pag sinasagot-sagot nyo ba ang inyong mga magulang? Naaalala nyo ba habang sumasagot-sagot kayo sa magulang nyo kung gaano nyo sila kamahal? Ano? Sagutin nyo nga yun. Di ba sinabi nyo, mahal nyo ang inyong mga magulang? Oh, walang question doon, pastor. Mahal ko talaga yan. Kahit pasaway ako. Pero ang tanong, pag sinasagot-sagot ba natin minsan sila? Naaalala natin habang sinasagot natin sila? Naaalala nyo ba na mahal nyo sila? Minsan mahal lang natin ang magulang natin kapag convenient. Kapag merong gano'n. That's right. Ang pengi. Ano? Grabe. Kuya Rod, ano? That's right? Ilan naman ako ni Kuya? Apat. Apat din yung tinamaan sa that's right ni Kuya Rod. Diyan lahat. Hindi nyo naaalala yun sa kalagitnaan ng pagsagot-sagot nyo sa inyong mga magulang. Si Jonah, mga kapatid, masasabi kong he is a self-centered view of justice. Gusto niyang parusahan ng Diyos ang Nineveh, pero ang naging matinding problema is, listen very carefully, inassume ni Jonah na siya ang hukom. Na alam niya kung sino dapat parusahan at kung paano dapat ipakita ang katarungan ng Diyos. Jonah chapter 4 verse 2. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Pansinin niyo po dito. Dito makikita na alam niya ang karakter ng Diyos, maawain ng Diyos. Pero hindi niya matanggap na ang Diyos ay maaaring gumawa ng mas malaki at mas malawak na plano kaysa sa gusto niya. Come on, Prophet Isaiah told us, His ways are not our ways. Ang lakad ng Diyos ay hindi natin lakad. Ang kaparaanan ng Diyos ay hindi natin kaparaanan. And so what, Jonah, kung patawarin ko sila, anong paki mo? Anong paki natin kung patawarin ng Diyos lahat ng binabaybustadihan natin? Kahit makita nyo silang lango sa alak, kahit nabuntis pa yan, bata pa lang, ano kung ano sa'yo kung patawarin ng Panginoon yan? May magagawa ba tayo? Wala! Kaya huwag tayo minsan mapanghusga, huwag tayong judgmental, huwag natin i-conclude ang kanilang buhay na hindi na magbabago yan, hindi na makakakilala yan. Huwag tayo maging kagaya ni Jonah. Inassume niya na siya ang judge. Ako ang magja-judge. Yes, amen. Hindi kasi timpla sa angkop sa isip ni Jonah na pinatawad ng Diyos ang bayan ng Nineveh. Kaya yung mga taong mahilig magsabi ng wala ng chance magbago yan, mag-ingat ka, baka sa'yo bumalik yan. Baka ikaw ang tumalikod sa Diyos sa kakasabi mo ng ganyan. Sino man sa atin dito ang magsabi na wala ng chance yan? Hindi na makakahon yan. Hindi na makaka-recover yan. Pastor, tingnan mo, malulubog na sa utang yan. Mag-ingat ka, baka sa'yo bumalik yan. Mag-ingat tayo sa lahat ng ating sasabihin. Mag-ingat tayo sa lahat ng ating sasabihin. Sa kakaturo mo sa kapwa mo, yung 3 daliri mo nakaturo sa iyo yan. Pastor, ayan, no? Bubuntis siya na maaga, Pastor. Kaya, maaga mapapareho. Hindi makakagraduate, Pastor. Amon, mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin yan. Ikaw ba ang judge? Ikaw ba ang maghuhukom? Ikaw ba ang huhustisya sa kanyang mga ginawa sa kasalanan? Ang Panginoon po, hindi ikaw.
Naiintindihan niyo po ba ang sinasabi ko ngayong umagang ito, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Diyos. Alam niyo, sa madaling salita o sa madaling sabi, ang galit at disappointment na meron si Jonah ay hindi lang simpleng bad mood lang siya. Pinaghalo po yung pride, self-righteousness, insecurity, emotional immaturity. You know what, church? Kung hindi po natin hahayaang baguhin ng biyaya ng Diyos ang ating mga puso, tayo rin po ay pwedeng maging kagaya ni Jonah. Resisting mercy, unforgiving spirit, focus sa sarili, limitado ang tingin, hindi nakikita ang bigger picture ng Diyos sa isang tao. Sabi ko sa iyo, kahit gaano pa kaubod ng sama ang isang tao, pag nakakilala sa Panginoon, mag-ingat ka sa sinasabi mo, baka yan pa maging pastor. Baka yan pa ang gamitin ng Diyos na mas lalo kang maglingkod ng tapat sa Panginoon. Minsan ang Diyos gumagamit ng mga simpleng bagay eh. Minsan yung mga tao na pinapangaralan natin sa Bible study natin, hindi mo alam, yung binabahagian mo, soul winner pala. Tapos ikaw, puna ka ng puna. Ano to, pastor? Iwan na natin to. Hindi mo alam yung pinupunlaan mo na yan, na binabahagian mo, soul winner pala, na magdadala ng maraming kaluluwa. Hindi ka naging kabahagi ka pa sana doon sa taong binabahagian mo. Naging kabahagi ka doon sa mga taong sineshare niya at mga nililigtas. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Pakinggan natin ang story ni Joseph and his brother sa Genesis chapter 45. Si Joseph, sabihin natin Joseph. Hindi si Joseph Dalla, Julian. Kung tutusin, mga kapatid, pwede po magalit si Jonah sa kanyang mga kuya. Si Joseph, pwedeng magalit siya sa kanyang mga kapatid. Pwede niyang gantihan. Nung nagkaroon ng famine, 7 years of famine sa Egypt, at lahat po ng mga tao naghihikaw, sumihingi, malapit. Syempre sa Egypt, alam natin, sagana doon. Pag nasa kaharian ka, lalong-lalo pag dikit ka sa Pharaoh, hindi ka magugutom. Imagine nyo, dikit kayo kay BBM, magugutom ka. Hindi mo po problemahin ng diesel, Brother Arvin. Ngayon pang may crisis sa langis at krudo ngayon. Pag dikit ka sa mga tao mayaman na ganyan, pag dikit ka kay Romualdez, hindi mauubusan ng Proporex mo. Diba? Si Joseph, nandun siya sa Egypt, second to the highest position of Egypt. Dumating yung mga kapatid niya, hihingi ng tulong. Kung tutusin, that time, pwede nang, ikulong nyo na yan! Sakto! Ah! Galit sa kapatid niya, no? Nandiyan! Kilala ko yung si Ryupit! Ah! Galit ka. Nandiyan na! Tapos walang kadala-dala kasi gutom din eh. Naghahanap din ng pagkain eh. Famine, tagutom eh. Kung tutusin, sa pinaka madaling salita, pwede niya lang ipapatay lahat yun eh. Pwede ipa-aresto. Kahit hindi niya ipapatay, ikulong niya lang. Huwag niyong pakainin ng ilang buwan yan. Tingnan natin kung mabuhay ang mga yan. Kumbaga, kung ako nasa isip ni Joseph ha, tignan natin yung ginawa niyo sa kung kayanin yung pagsamantalahan, ibenta, ikulong, winalang hiya, kayanin nyo kaya? Pwede yung gantihan eh. Kumbaga, iniisip ni Joseph, teritoryo ko na to. Ako ang batas dito. Kasi ganoon din ang ginawa ng kanyang mga kapatid, di ba? Joseph could have been bitter for being sold into slavery, but instead, he forgave and provided for them. Magkaiba si Joseph at Jonah. Si Joseph, he learned to forgive. But Jonah did not learn to forgive the people of Nineveh. Sabi pa ni Joseph, dahil may mga pabaon siya sa kanyang mga kapatid,
Judah. Ben. Kuya. Asan si Benjamin? Siya yung pinakamagandang damit dito na mag-aagawan magpatayan kayo. Pinadala niya yung mga... Kasi uwi sila ulit kay sama nilang Jacob Nagdala sila ng mga asno, nagdala ng pera, at yung pinakamagagandang ani ng Egypt, pinauwi niya. Di ba? Sabi niya sa kanya mga kuya, huwag kayo mag-away ating kapatid. 50% are Jimson, 50% are Ben. Huwag mag-away Ba magsundukan kayo sa kalsada. Joseph learned to forgive. Joseph learned to provide for his family. Kahit ilang taon na nakalipas yun. Tanong ko kayo mga kapatid, may tao ba kayo sa buhay nyo na hindi mo patawad-tawad? I hope sana wala akong marinig ngayon. Dapat matagal mo nang binaon sa libot yun. Matagal mo nang pinatawad yun. Imagine mo na lang palagi, laging narinig sa pulpito, ikaw nga pinatawad ng Panginoon, ikaw pa kaya hindi mo kayang patawarin yung kapwa mo. Para sumasabat tayo sa ating Panginoon. How can you love God? You don't see when yung tao na nandyan sa tabi mo, hindi mo mapatawad, hindi mo kayang mahalin. Walang kwenta yung pagmamahal mo sa Diyos kung di mo kayang mahalin ang kapwa na nakikita mo. God calls us to mercy, not revenge. Because God is sa Kanya ang vengeance. Wala sa tao. Hindi ko po sinasabi mga kapatid, don't get me wrong, and huwag kayo magkaroon ng misinterpretation. Hindi rin po masama mga kapatid na yung magsasalita ka rin. Pero itama ko lang din. Hindi po masama yun Yung kinokorek mo yung pagkakamali ng isang tao, hindi po masama yun. Huwag ka lang magkasasala. Pero sa atin mga kapatid, huwag mo lang pagbuhatan ng kamay. Huwag ka lang mananakit. Balik tayo sa 10 Commandments, huwag ka lang papatay. Huwag ka lang mangangalunya. Kasi yun ang mahirap mga kapatid, nagkakasala talaga tayo. So tandaan natin God calls us to mercy, not to revenge. Because vengeance is mine. Clap your hands to Jesus. Pangalawang story, si Jesus and Zacchaeus in Luke chapter 19, verse 1 to 10. Zacchaeus was despised, yet Jesus chose to show love and forgiveness. God's grace doesn't discriminate. Lahat tayo nakasumpong po ng biyaya ng Panginoon. Mayaman ka man, mahirap ka man, mataba ka man, payat ka man, banlag ka man, ang tawag dito, pango ka man, nabantok ka man. Lahat tayo pinatawad ng Panginoon at nakasumpong po ng biyaya ng Panginoon. Kahit papilay yan, kahit papanot na yan, kahit wala nang ngipin yan, nakasumpong ng biyaya yan. Hallelujah! Tingnan mo nga yung katabi mo kung may ngipin. Si Jeremy, ang ganda na ng ngipin. I pray, Lord, na may maliligawan na si Brother Jeremy. Brother-in-law ko yan So, isang ngiti. Ow! Sir, yung mga katabi mo, baka susunod mo, ikakasal yung mga yan. Israel, Jeremy, Jameson. Matagal pa yan. Alam nyo, nag-usap-usap kami mga tatay nung kahapon, ay nung gawain. Pansinin mo ang mga tatay, dumadami na tayo, no? Brother Andy, di ba? Dumadami na yung mga young pops, mga young dad. Kasi minsan ang tawag yan ng mga young people, di ba, Gen Z term, airpat. Okay ba tawagin natin airpat yung tatay natin? Mga bagong tatay, dumadami tayo, mga kapatid. Madadagdagan tayo itong taon, si Joas, wow. Malaking ano yan, harang yan.
Malaking bahulaw. Defense! Pero baldog. Ate Gawas, tumakas, di narinig. Brad, baldog ka! Oy, next year, baka mag 3 days conference na tayo. Sino ba bang harang natin doon? Kaya natin doon, Brother Joseph. Brother Roger. Brother Chito, nakaharang. Ay, di tumatakbo yung mga yan. Basta Sali tayo basketball, ha? Pakita natin yung basketball. I-shoot mo ang ball. Hallelujah. Si Zacchaeus, maliit na tao, di ba? Nadagdagan na ang puwersa ng mga tatay, di ba? Next conference. Ganyan si Joas. Pag binundol yun, no? Gagawin yung mga tabaw. Baldog! Di, malakas ang puwersa natin next year, di ba? Huwag mo lang sipahin ko yung Roger yung bola. Mamatalo tayo. Kompleto tayo! May tagahilot! May defense! Andiyan, mga tagahilot natin, Brother Tony, Brother Joel, Bosang. May mga kalbo rin tayo, di ba? Ano ba, kompleto tayo. May mga senior citizen din tayo. May mga discounted tayo. May mga PWD kami. Kompleto kami. Hallelujah. Excited ako dyan. Kung mangyari yan, first time ko maka-attend din ng 3 days conference. Diba? Walang sasawa mga nanay, ha? Yung patayin yung kasiyahan ng mga tatay. Minsan na kasi mangyari yan eh. Tapos pag mangyari yun, mga kapatid. Basta, mag-pre-rich tayo, ha? Pre-rich, ha? Pag may bayad, bayad tayo. Ilan tayo nung conference natin? 27 kami, mga kapatid. At patuloy na dadami pa. Gusto mo ba sa youth? Sabi ka na! Para madagdagan kami ng import. Di baldugin. Import natin. Pero si Joas. Baldug. Sabi niya, asa yung bola? Hindi yung bola. Kita mo, na-overtingan ka na ng kalaban. Teka, nandito yung bola. Hallelujah. Masyado tayong tumatagal. Gutom na ba kayo? Hallelujah. Gutom na nga. Malapit na. Peter restored by Jesus. In John chapter 21, Peter denied Jesus three times after the resurrection. But Jesus reinstate or Jesus restored him with love. Ni-restore, ni-reinstate ni Jesus si Peter sa samahan muli. That is why, alam natin na story in John chapter 21, habang si Jesus nagluluto na ng agahan doon, si Peter lumangoy kaagad at gusto niya makita agad ang ating Panginoon. At tinanong siya ng Panginoon, Peter, do you love me? Feed my lambs. O talaga bang mahal mo ako? Feed my lambs. The lesson in this thing is God values the heart over past mistakes. Marami po kayang senaryo at kwento sa Bible na ang Panginoon po ay nagpatawad. The woman caught in the act of adultery, the centurion, the leprosy, yung 12 years na inaagasan, pinatawad ng Panginoon. Yung woman na nabasagan ng mamahaling pabango, the woman with the alabaster box, the thief on the cross, the paralytic man, yung may mga ketong, yung mga bulag, church,
No sin is too great for the grace of God. Wala pong maliit na kasalanan sa kalakihan po ng biyaya ng Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Yung malakas-lakas na palakpak para kay Jesus. Bakit ako matapos? Jonah's story reminds us God's mercy is bigger than our resentment. Jonah wanted justice on his terms, but God showed mercy on his terms. And in that moment, mas lumabas po kung ano ang laman ng puso ni Jonah kaysa sa nangyari sa Nineveh. And sometimes ganun rin po tayo mga kapatid. We celebrate grace when it benefits us, but we question it when it is given to the other people. Ganyan ba tayo? Masaya tayo sa biyaya ng Panginoon kapag tayo ang nagbebenepisyo. Pero pag nakikita mo na iba ang pinagpapala, masaya ka pa ba? Pero ang paalala ng Diyos sa atin, kung ang awa niya ang nagligtas sa atin, bakit natin ipagkakait sa iba? Ibahagi mo ang salita ng Diyos, ibahagi mo ang grace na natanggap mo, yung malaking favor na binigay ng Panginoon. Share it to the others because at the end of the day, we are not just receivers of grace, we are also meant to reflect it. Everybody say amen. Amen. Minsan rin po nating natanggap yan nung una. Nauna ka lang. Hintayin mo rin yung iba to shine. Huwag natin minsan sa music team, huwag natin tayo magmalaki sa ating sarili. Nauna kami dyan, kami ang mga pioneer dyan. Tingin nyo tabi, nagkakaintindihan kami. Kayo, hindi kayo nagkakaintindihan. Walang ganon mga kapatid. Hintayin mo, magbubloom din yan. Sabi kahapon mga kapatid, sa last gawain ng mga tatay, ang go, it means God's order. Na pag mag-aalaga ka pala ng isang kaluluwa, dapat mga kapatid, hindi lang dun matatapos sa binahagian mo sila, binaybosadehan mo sila. Dapat inaalalayan mo sila sa loob rin ng church. Ifa-follow up mo sila. Mga kapatid, ang pag-aalaga ng kaluluwa dapat, pag hindi kayo nagkasama, kakumustahin mo siya. Chat mo siya, Brad, kamusta kayo? Hindi kayo nakasimba. Hinahanap. Kayo rin ba ganun kayo mga kapatid? Ako po ganun ako eh. Kapag may mga kapatid na wala dito sa bahay, hinahanap mo sila, di ba? Lalong-lalo na kapag alam mo, halimbawa ito, Brother Arby, dyan siya nakaupo palagi. Hinahanap mo, wala si Arby Custodio. Hinahanap natin ang bawat isa. Kasi, pamilya tayo eh, nakikita at nararamdaman natin na, absent si ganito, kamusta kaya? Kakamustahin mo sila. Ganun na pag-aalaga ng kaluluwa eh. Magastos nga lang, pero worth it yan pag lumago yan. Hintayin mo maging faithful yan. Hintayin mo magkaroon ng ministry yan. Hintayin mo makapagligtas din yan ng kaluluwa. Ganyan ka-precious. Nung last evangelism conference mga kapatid, gaano pong kahalaga ang isang kaluluwa? Wala pong katumbas sa mundong ito. Ang presyo, ang halaga ng isang kaluluwa. Kaya tayo mga kapatid, we are commissioned by God to say, to share the words of the Lord. The heart that resents grace is a heart that needs God more than it realizes. Tayo po'y tumayo lahat mga kapatid. Huwag nating hayaan ang ego at pride ang mamuno sa ating puso. Let's choose love, mercy, and compassion just like God chooses for all of us.